Alright, good morning Davao City. Good morning Philippines, Mindanao, Visayas, buong mundo no, ng may mga Pilipino. So dito tayo ngayon sa may Davao City Coastal Road features no, featuring. Kumbaga ngayon kasi December 4 ay panahon siya no, or ito yung pinaka moment na magkakaroon na tayo ng ribbon cutting no, of course with your majesty no? Your majesty lang ha. So, with your majesty BBM no. So present siya ngayon para yun na nga sa inauguration. So nakakatuwa siya in some point na kahit paano sa wakas babawasan na rin no ng ilang kilometro yung ating babiyahin papunta tayong Rojas for example no. So for instance, pero di ko alam kung paano mangyari yun papuntang Rojas, di pa naman ayos yung ano doon, yung mga tinatrabaho, hindi pa tapos yung coastal road extension sa road widening or basta yung daan no, na magkukonek sa Rojas Avenue. Anyway, going back tayo dito sa tulay. So accordingly nasa ano daw mga around 8 AM 9 or 10 AM ngayong araw ng December 4 mag-o-open. I mean pupunta si BBM dito para mag-inaugurate ng ribbon cutting. So magre-ribbon cutting siya sa tawag nito. Napaka-brilliant ideas ni Tatay Digong no. So it's through the initiative, hindi rin ayaw ni Tatay Digong ng ganong salitang through the initiative kasi kapag sinasabing through the initiative ano yan gusto ng whether you like it or not may pondo o wala sa national funds dahil initiative mo mayaman ka ikaw na magbigay ng pera parang ganon no. So in short ang ibig sabihin nung initiative ay galing sa bulsa ng yung politician or ng privado man o mapa-political politician man no. Pero walang politician na meron naman bilang lang no na mga nag-aabono talaga or nagdo-donate ng sariling pera nila, pero very rare ho niyan. So sino ba yung mga rare na yun? Kung masasabi kung very rare, so at least meron talaga isa, dalawa, tatlo. So sino ba yung mga yon? So masasabi ko si VP Sara Duterte no. Yan, nag-donate siya ng ng 1 million ng pandemic. So through the initiative of VP Sara Duterte na dating mayor ng Davao City, so nag-donate siya ng 1 million. Ganun lang, example lang yun. So ang ibang mga politician yun nagnanakaw lang, hindi nagbibigay. Anyway, so tulay ha. So through the initiative of Tatay Digong, although hindi talaga yun tatanggapin ni Tatay Digong na salita or words of ano ba tawag dyan, compliments no. Ayaw niya ng initiative kasi hindi nga niya pera. So it's a people's money, it's people's tax money, kaya ayaw niya ng initiative. Anyway, so yun na nga tulay no. So ribbon cutting si BBM ngayon dyan. So kahit paangkinin niya yan ng isang milyong beses na gawa niya yan, alam naman ng mga Pilipino yan, lalo na ng mga taga Davao, na ito'y gawa ni Duterte during sa kanyang build. Isa to sa kanyang flagship project sa kanyang administrasyon. So ano lang to, isa lang to party sa kanyang Davao Bypass Road project. Mahaba ito no, 45 kilometers long na 45 lang ba? O basta 45 kilometers ang kabuuang total ng kanyang mga bypass roads in coastal road. So itong coastal road alone, meron siyang 18 kilometer mula dun sa pinakadulo. Yan I mean, kita niyo yung condominium na yan, yung dalawa. So that's Ashuela Cove. That's the endpoint or intersection area of R. Castillo and JP Laurel no, Daang Marlica Highway Lanang. Basta nasa mga ilang kilometer ba yan dyan? Kilometer 8 away from Davao City City Hall. Okay, basta nagsimula dyan, mahaba yan. So 18 kilometer, isipin nyo na lang yun no? So mula dyan ang yung coastal road dadaan. Pero hindi talaga literal sa may sa may coastal, sa may condominium na yan ha. Hindi siya literal, dyan lang na pinaka portion pinaka vicinity dyan area, malapit lang mula dyan siguro nasa mga 200 meters. Wala na 200 meters, mga 100 meters or 50 meters away sa R. Castillo. Tama ba? Okay, 100 meters na lang ganun. Or 200 meters away sa pinaka-endpoint ng coastal road na to. Okay, so mula doon, iikot yung mga daanan dito. Ibig sabihin yung coastal road. Iikot yun dito hanggang sa makarating siya sa pinakadulo na Dato Bago. Sabi yung, hindi pala Dato Bago. That's barangay, Bago Aplaya pala. So ayan coastal road. So magiging biyahe ho natin yan the moment na matapos na tong coastal road lahat no.
at hindi pwedeng hindi matapos kasi ano yun China aid yan, ibig sabihin galing sa China yung pera, hindi siya cash na ibinigay sa Pilipinas. Okay, so dito tayo sa kabilang portion. So China aid ang yung pondo, utang siya ng Pilipinas through China aid, government of China. So in that point, in that case, no, diyan mo makikita at malalaman kung gaano katalino ito si Tatay Digong, no. So ang ginawa niya, hindi niya inutang as cash, kundi inutang niya loan, ganun, no, loan yung pagpapagawa. So ang galing. So paano nanakawin ni BBM yan, no, at ng kanyang gobyerno? Paano sila makalagay ng mga insertions? Paano sila makapaglagay ng mga anomalyang mga insertion, di ba? So wala silang mapapala dyan na pera, kaya nga galit sila sa mga Duterte kasi nga nung ginawa ni Tatay Digong ng mga projects ganyan, hindi yung pera talaga na inutang na cash, ganun, walang ganun. So hindi nila makukulimbat, di ba? Gusto nilang kunin yung mga poste dalhin sa kanilang bahay, di ba? Tapos benta nila sa papakilo sa baka sa metal shop. So basta lang, nakakatawa. Tatay Digong, thank you. If you're watching this, I don't know, kahit di mo na kailangan tawag nito, kahit di mo na kailangan panoorin to, basta sana mapanaginipan mo na lang kami mamaya na kami mga taga Davao. Siyempre makakarating to sa iyong balita, no, sa pamamagitan ng iyong mga anak, no, pamilya, mga apo na andyan sa dahig. So sana mapanaginipan mo na ang mga taga Davao ay sobrang laking pasalamat sa inyo ngayon dahil nga today is the inauguration day sa aming isa sa pinaka-iconic or the most, kung hindi man isa, baka most iconic, most, ibig sabihin the most iconic river bridge in the Philippines. Kasi sa pinupuntahan ko mga lugar, ang dami ko namang mga nadadaan at nakikitang mga magandang tulay, pero walang sinabi yata dito sa Davao River Bridge or Bukana River Bridge sa Davao City. So hanggang dyan yung yung dito, Coastal Road. Layo niyan. Kita nyo to? Di ba ang ganda, no? Lang yan. Hanggang yan, Coastal Road. So the best talaga, iba talaga ang gawang Duterte. Pulido, solid, walang bahid ng korupsyon, kaya lahat talaga ng pondo na ilagay sa tama. Ibig sabihin, ang pambili ng simento talagang pag sinabing 1 billion worth of cement, 1 billion worth of kabilya, 1 billion worth of manpower, no, yung kailangan 1 billion, mga 1,000 ka-empleyado. So talagang andyan yan, no, hindi kagaya sa ibang mga congressman na contractor daw, no, na talagang yung 1 billion na riprap or flood control project, kung susumahin mo nasa lang, mga 1 million lang, no. So 999 million ang kinulimbat. For example, itong si JJ Suarez ng Quezon Province, no, sa may hindi Quezon Province, Lucena City. So ito si JJ Suarez, siya yung Lone District Representative ng Lucena City. Yung kanyang mga gawang flood control project sa lugar nila sa Lucena City, nagigiba na kahit wala pang ulan, walang baha, walang ulan, walang bagyo, walang lindol, pero natutuklapan, bumibigay kasi nga kinurakot. Ganun yun So yan na, ha. So Tatay Digong, andyan sa dahig, no, pagaling ka dyan. Ibig ko sabihin, alagaan mo rather, no. So alagaan mo yung sarili, hold on, pagkatatag ka. So the day of reckoning is coming. So kung sabihin man natin na hindi ka makakalabas ngayon sa time ni PBBM, kasi di naman talaga yan, no. Wala talaga, napakanipis ng chance. Ubusan talaga ng resources yan, mamumulobi lang yung pamilya, kawawa sila, maubusan ng pera. So kung talagang pipilitin or talagang didiinan nila, dyan, parang ipopurso yung iyong temporary release. So talagang gagawa ng paraan itong gobyernong bangag na andyan ka talaga sa pihitan, di ka makakalabas. So sige lang, malapit din naman na, Tatay Digong, no, ang 2028. So laban lang, basta pagkatatag ka na lang dyan, sana mahanap mo rin yung paraan para ma-enjoy mo yung loob. Ganun lang naman yun, no. So ikaw pa ba, Tatay Digong, magaling ka, the best ka. Napaka-positive mong tao, no. So lahat ng bagay ay hindi ka maka-corner kahit saan ka mang mundo, kahit saan pulupalop ka na ng mundo ilagay. Anyways, sila siguro. So punta tayo doon sa may malapit sa Coastal Road. Tingnan natin kung makaka-access tayo doon. Kasi ang sabi, bawal daw. So bawal yata yung mga audience, no. So hindi kailangan ng audience kasi di rin naman daw papalakpak. Huwag na lang daw. Tsaka para daw sa safety ni PBBM. Pero masasabi ko lang naman dyan, hindi naman siya
dapat matakot sa Davao kasi Davao City is known as the safest city in the Philippines. Tapos sisirain lang namin, di ba? Dodumihan lang namin ang aming pangalan as Davaoenyo. Dodumihan lang ng dugo ng alam niyo na. Dodumihan lang ng alam niyo 'yun. So hindi deserve. So hindi deserve ng mga taga Davao or parang yun na nga, hindi deserve ng mga taga Davao na dumihan ang mga kamay for a worthless skin. Sorry, pero yun worthless skin. Paano ba maging worthy yung skin ng isang tao kung alam mo yun, lulong sa droga, di ba? Hanap ko kayo na nga dyan. Basta napaka pambihirang pagkakataon ho ito na makakita tayo ng mga Pilipino, napaka pambihira sa ating mga Pilipino maka-witness ng isang presidente na ganyan ang itsura. Walang ka-blooming. Si Tatay Digong 80 anyos na pero blooming pa rin, pugi. Samantalang wala pang 70. Tapos rich kid ha. Hindi yan nagbabanat ng buto. Air condition. Ganda ng kama. Basta with all the lavish lifestyle. With all the privilege, lahat andyan sa kanya na. So, tataka tayo bakit ganyan ang kanyang appearance, di ba? Maganda pa siguro yung mga less fortunate ating mga kababayan. Itapat sa kanyang edad niya. Pugi pa, maganda ang balat, makinis, di ba? Mabango ang mukha. So yun lang, no? So huwag kayong masyadong ilusyonada na may mangyaring masama or gagalawin ng mga taga Davao itong si PBBM. Walang mangyaring ganun dito kasi nga hindi worth it. Sayang yung effort ng mga Pilipinong na mga Davaoenyo. Sorry for a worthless skin, di ba? Hindi kaya, di afford pass. So yun lang, punta tayo dun sa unahan ngayon.